Matapos ang matinding plano ni Melody na posibleng pagpaslang kay Prinsipe Luceros, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 403 o Episode 64 ng ating Dark Continent series. Dito natin masasaksihan ng isang assassination kung saan maipapamalas muli ang isang napakalakas na ability na magpapabago sa sitwasyon ng Succession War. Marami tayong matututuhan sa episode na ito, kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Results. Nagsimula ang eksena sa Black Whale kung saan ayon sa ulat, ito pa rin ang ika-4 na araw ng paglalayag, Miyerkules 6:45 AM. Ito ay naganap sa Tier 2 sa Justice Department Prosecution and Courthouse Area Entrance. Makikita rito na dumating na si Balsamilco upang isagawa ang kanyang assassination kay Prinsipe Halkenberg. Sa kanyang isipan, sinabi niyang ang mga personal na guards ni Prinsipe Halkenberg ay wala na ngayon malapit sa courtroom. Ang mga pinakamalapit na tauhan ng prinsipe ay nasa VVIP area at kasulukuyang under surveillance, habang ang iba ay na-reassign at nagkahiwa-hiwalay sa Tier 3 pababa. Dahil dito, mag-isa na raw ngayon si Halkenberg, bagay na makakatulong kay Balsamilco upang makapaglabas siya muli ng isang napakalakas na pagbulusok ng aura. Pagkatapos noon, nakarating na si Balsamilco sa entrance kung saan siya ay sinuri muna bago pinayagang makapasok. Habang naglalakad, iniisip niya na lalapit siya mamaya sa prinsipe sa gitna ng cross-examination sa layo na sapat upang maibigay niya ang 100% fatality kay Halkenberg. Wala na raw itong kawala. Dagdag pa ni Balsamilco, ang judge at mga abogado na naroon sa korte ay hihingan na lang ng walang kamalay-malay na maaari rin silang ma-infect, subalit medyo ligtas naman daw ang distansya nila kumpara kay Halkenberg. Ang distansya ng prinsipe ay magbibigay ng 2% risk na ma-infect din ng mga abogado at judge. Bagamat hindi zero ang posibilidad dahil sarado sa publiko ang courtroom, maliit daw ang tsansa ng pag-akalat ng pandemic at maaari naman daw nila itong mapigilan sa tulong ng marshals sakaling lumaganap ito. Ilang sandali pa, sa isang maliit na corridor papunta sa courtroom, makikita si Balsamilco na nakatayo at nakamasid sa 2 taong nag-uusap sa dikalayuan. Bigla namang may kumuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang paglingon, nakita niya sa likuran ang isa sa mga sundalo ni Benjamin. Walang iba kundi si Vict, ang sundalong dati ay nagsabing walang silbi ang kanyang atake kay Halkenberg. Nang nakita ni Balsamilco si Vict, bakas sa kanyang muka ang matinding pagkagulat dahil inakala nilang patay na ito. Habang nakatitig, sinimulan niyang i-analyze ang sitwasyon at naramdaman niya ang pagbulusok ng aura. Napaisip siya, hindi daw ito posible dahil wala namang sa tabing Halkenberg ang mga guards nito. Habang nag-uusap ang 2 lalaki sa dikalyuan, tinanong ni Balsamilco si Vict kung anong nangyari sa kanya. Sumagot lamang si Vict gamit ang military sign language, dahilan upang mapaisip si Balsamilco kung bakit hindi ito makapagsalita. Ayon sa senyas ni Vict, nalaman na raw niya ang sikreto sa ability ni Halkenberg. Matapos masabihan ni Vict, biglang napatitig kay Balsamilco ang 2 lalaki na nag-uusap kanina. Ilang sandali pa, sa isang hindi kalayuang lugar, naramdaman ng isang napakalakas na aura na may kasamang grupo ng mga tao. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Prinsipe Halkenberg na tila naghahanda na para sa isang malakas na atake. Makikita ang lahat ng mga taong iyon, mga kaibigan, na nasa likuran lamang ni Prinsipe Halkenberg. Samantala, ang lalaking kalaban ng 2 nag-uusap kanina ay nakikipag-communicate ngayon kay Halkenberg gamit ang kanyang kamay upang maibigay ang tamang distansya o layo ni Halkenberg sa kanila. Nasa gitna ng koridor si Balsamilco, kaya sa isipan ngayon ni Halkenberg, sinabi niya na ang posisyon daw ni Balsamilco ay nasa 11.9 meter mula sa 2 nag-uusap. Ang triangle leg depth ay nasa 25 meter, habang ang width ay 11.9 meter din. Upang makagawa siya ng tira sa anggulong 26 degrees, kailangan daw niyang mag-step forward ng 60 cm. Naitala ni Halkenberg ang eksaktong distansya ng kanyang target. Sa tulong ng 2 taong iyon na nag-uusap, na nagsisilbing indicators kung gaano kalayo si Balsamilco sa kanila. Sa tulong din ng lalaking may laptop na nagbigay ng tamang sukat ng distansya, naging perpekto ang kalkulasyon ni Halkenberg. Dahil isa siyang kampiyon sa archery noong kanyang university days, madali para kay Halkenberg ang pagtukoy ng tamang anggulo upang siguraduhin na tatama ang kanyang atake. Kaya naman, dito na niya inireveal ang pangalan ng kanyang atake.
ang tinatawag ninyang The Boy Who Shoots Arrow, Grimmel the Deson. Sabay sigaw na ng Fire! At ayun na nga mga kaibigan, inirelease na ni Halkenberg ang kanyang Nen Arrow. Pagkatapos noon, makikita na wala na si Balsamilco sa koridor at tila ba walang nangyari. Tahimik ang lahat, walang imik matapos ang gilawang atake ni Halkenberg. Maya-maya pa, sa room 101, tumawag naman si Benjamin sa isang tao mula sa korte. Tinanong niya kung nagsimula na ba ang trial ni Halkenberg. Sumagot naman ang nasa kabilang linya na hindi pa raw dahil parehong panig ay nag-request na baguhin muna ang start time schedule. Nagtaka si Benjamin at tinanong, parehong panig? Bakit? Ano ang rason? Pinaliwanag ng nasa telepono na ang nagsampa ng kaso, si Balsamilco, ay hindi pa nakapaghanda ng maayos dahil sa equipment issues. Ngunit ang rason na iyon ay dinenay daw ng judge. Samantala ang dependent, si Halkenberg, ay bigla raw nagkasakit at ang rason na iyon ay tinanggap ng judge. Kaya magsisimula lamang daw ang trial kapag bumuti na ang pakihamdam ni Halkenberg. Matapos marinig iyon, napaisip si Benjamin. Sa kanyang isipan nagtaka siya, ano raw ba talaga ang ibig sabihin ng equipment issues? Kung ganon, hindi ba nagawa ni Balsamilco ang kanyang mission para i-assess ang 9th Prince Halkenberg? Ngulit kung gayon, ang atake ni Halkenberg gamit ang kanyang ability ay ang unang nangyari kanina. Ang pinakamatiwerong rason na naisip ni Benjamin ay ito. Ang atake ni Halkenberg kanina ay direkta talagang tinarget si Balsamilco kaya si Balsamilco ang natamaan. Ngulit kung totoo yon, bakit naman biglang nagkasakit na yun si Halkenberg? Dagdag pa ni Benjamin sa kanyang isipan, paano kung nakagawa nga talaga ng atake si Halkenberg kahit mag-isa lang siya? Imposible iyon. Baka raw nagkaroon talaga ng confrontation sa pagitan ni Balsamilco at Halkenberg. At napansin ni Balsamilco ang ability ng prinsipe. Kaya sumugod daw ito at inispray ang TSK-17 sa prinsipe, ang laso na nasa vial. Subalit masyado pa raw maaga para lumabas ang sintomas ng lason, kaya baka may ibang dahilan kung bakit biglang nagkasakit si Halkenberg. Dahil dito, sinabi ni Benjamin sa nasa telepono, sige, sabihan mo ako agad tungkol sa kondisyon ni Halkenberg. Sumagot naman ito, bigla raw pong sumama ang pakiramdam ni Halkenberg at nahimatay on the spot. Ngayon ay nagpapahinga na po siya sa medical room at stable na ang kanyang kondisyon. Tinanong ni Benjamin, may kasama ba si Halkenberg nang nangyari iyon? Nasagot naman ang nasa telepono. Opo, mga nasa 10 o higit pa raw na mga supporters ni Halkenberg ang tumulong sa prinsipe noon at ang ilan sa kanila ay kasama pa rin daw niya ngayon sa medical room. Nang marinig yun, sa isipan naman ni Benjamin sinabi niya, so ang mga supporters ni Halkenberg ang nag-assist sa kanya. Ibig sabihin na activate pala niya ang kanyang ability. Kung may sapat na loyalty ang mga supporters na yon, kahit saan pa sila galing na organisasyon, tumutulong pa rin sila kay Halkenberg. Maya-maya pa, nagsalita muli ang nasa telepono. Nandito na po pala ang kapitan ninyo, mahal na Prinsipe Benjamin. Gusto raw po makipag-usap sa inyo ng inyong kapitan na si Balsamilco. Sa isipan ni Benjamin, agad niyang nasabi, isa itong trap. Pinepeke lang ni Halkenberg ang sakit niya. Si Balsamilco ay inatake talaga noon, pero ngayon ay pinilit lang na makausap ako. Ibig sabihin, ang ability ni Halkenberg ay isang uri ng coercive manipulation ability. Isang napakalakas na manipulative ability na nabuo mula sa pagkakaisa ng isang grupo ng mga tao. Bago niya sinagot si Balsamilco, naisip pa siya. Ano kayang pinaplano ngayon ng kapitan na ito na malinaw na nasa ilalim na ng impluensya ni Halkenberg? Maya-maya, nagsalita na si Balsamilco sa linya. Mahal na prinsipe, si Balsamilco po ito. Sumagot si Benjamin. Oo, ano ba nangyari diyan? Habang nakikinig sa isipan naman ni Benjamin, sinabi niya, ano kaya magiging dahilan na ibibigay ni Balsamilco ngayon? Sumagot si Balsamilco habang nasa loob ng isang opisina. Hindi ko pa po na-execute ang mission. May aberya kasing nangyari sa panig ni Halkenberg, kaya na-postpone ng trial. Naramdaman po ba ng mahal na prinsipe ang pagbulusok ng aura kanina? Ang nen-araw ni Halkenberg na inirelease kanina ay patungo raw talaga sa akin, pero nagmintis ito. Pagkatapos nun, bigla siyang nahimatay on the spot. Malamang ay ginamit niya ang kanyang ability ng ilang ulit sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil dito, baka napagod siya. Lalo pag mga sibilyan ang tumulong sa kanya sa halip ng mga guards para lang ma-activate ang kanyang ability.
Kaya siguro siya nahimatay. Matapos marinig ang paliwanag, sa isipan naman ni Benjamin. Medyo posible ang paliwanag ni Balsamilco, pero malino na pinepeke lang ni Halkenberg ang bigla niyang pagkakasakit para ma-postpone ng trial. Kaya sinabi niya kay Balsamilco, "Ganun ba? So wala pala tayong paraan para malaman kung kailan ipagpapatuloy ang trial." Pagkatapos ay naisip ni Benjamin, kung babalik si Balsamilco rito nang hindi niya na-execute ang mission, iko-consider ko iyon bilang isang kudeta. Ibig sabihin, nagkasabwatan siya at si Halkenberg. At kung mangyari iyon, magbibigay ako ng order of martial law para patayin silang dalawa, si Balsamilco at si Halkenberg. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Balsamilco sa naunang tanong ni Benjamin. Kung hindi pa natin alam kung kailan ipagpapatuloy ang trial, gusto ko po sanang humingi ng permiso na mapuntahan ko si Halkenberg habang nasa ganitong kalagayan pa siya. Ilan sa mga supporters niya ay nasa tabi niya ngayon. Naayos naman ito kay Benjamin. Nasa kabila ng presensya ng mga supporters ni Halkenberg, ay pinayagan pa rin si Balsamilco na ituloy ang kanyang misyon. Sa isipan ni Benjamin, ituloy pa rin niya ang misyon kahit nasa medical room si Halkenberg. Nagpapanggap lang siya ngayon para gamitin ang pagkakataong iyon at makahanap ng oportunidad. Na-trap man siya, may tsansa pa rin. Kaya sinabi niya, "Ikaw na ang bahala. Ang gusto ko lang ay ang resulta." Sumagot naman si Balsamilco, "Naiintindihan ko po kaya, mahal na prinsipe." Ayon sa impormasyon, aware si Benjamin na dahil ginamit ni Halkenberg ang kanyang ability kanina, sinususpende na raw talaga niya ang resulta ng misyon within this day, at ito pala ay ika-11 araw na ng paglalayag, Miyerkules, 7:50 AM. Matapos iyon, hindi na sumagot si Benjamin sa sinabi ni Balsamilco. Sa kanyang isipan, iniisip niya na posibleng nagsasalita si Balsamilco sa totoo, ngunit kaagad niyang binawi ang pag-iisip na iyon at sinabi sa sarili na hindi mananatiling suspect si Balsamilco hanggang sa hindi pa nakukumpirma kung nakumpleto na niya ang misyon. Posibleng trap lang ito para wala silang gaanong magawa. Dito, tinawag at pinalapit ni Benjamin si Butch at ipinaliwanag na ang pagbulusok ng aura kanina ay isang atake kay Balsamilco. Hanggang sa di pa nila nalalaman ng buong katotohanan sa matter na ito, nasa red alert pa raw sila. Kung aalis si Balsamilco mula sa Justice Bureau nang hindi sila pinapaalam, magdedeklara agad sila ng martial order. Sinabihan din ni Benjamin si Butch na ipaalam sa mga nasa Tier 2 at 3. Sumagol si Butch, "Masusunod po, mahal na prinsipe." Maya-maya pa, isa sa mga guards ni Prinsipe Benjamin ay nagsalita, "Mahal na prinsipe, may isang opisyal sa Justice Department at si Prince Fugetsu na nais po kayong kausapin personally." Ito palang moment na naroon sina Kaiser at Fugetsu upang ibigay ang letter sa kanya. Sa isipan ni Benjamin, naisip niya na ang mga senior official sa Justice Department ay mga taong kailangan niyang makatrabaho kapag siya ay naging hari. Hindi naman daw malay kung magbibigay siya ng ilang impormasyon, ngunit makakatulong ito upang ma-establish niya ang magandang relasyon sa kanila. Kaya sinabihan niya ang kanyang guard na papasukin niya si Kaiser. Sumunod ang eksena sa Room 1 kung saan maririnig ang First Queen Unma, ina ni Benjamin, na may kausap. Sabi nito, "Oo, tama ka. Huwag kang magbahala dyan. Ayos lang yan. Parang yan talagang desisyon na pipiliin mo kaya sinusuportahan kita. Pasensya na, hindi kita makikita sa banquet, pero proud na proud ako sa iyo, anak kong Halkenberg." Ito ay nagpapatunay na si Halkenberg ay anak ng First Queen Unma, hindi ng Second Queen Zell. Kaya technically, 3 anak ni Unma. Una si Benjamin, pangalawa si Cherinik, at pangatlo si Halkenberg. Pagkatapos ng eksenang iyon, bumalik sa Benjamin na binuksan ang letter na ibinigay ni Fugetsu. Ang laman pala nito, ayon kay Kacho, ay isang revelation. Ang tunay na ina ni Halkenberg ay si First Queen Unma, ina rin ni Benjamin. Nakasulat sa sulat na noon, nananatiling tahimik ang lahat dahil sa takot na magpakita ng walang respeto sa reyna at sa mga prinsipe. Ngunit dahil patay na ang ilang tao noon, layon ay pwede na itong isiwalat. Ipinaliwanag pa ni Kacho sa sulat na ayon sa impormasyon mula kay Kaiser, humingi raw ng pabor ang First Queen sa Second Queen Zell noon upang protektahan si Halkenberg sa mga assassination o masamang plano ng mga nakakatandang kapatid nito sa pamamagitan ng pag-iiba ng order ng pagiging prinsipe. Maraming prinsipe ang kumakalat ng teorya sa international websites, ngunit ang order ng prinsipe ay wala ng kahulugan dahil nagsimula na ang succession battle. Ngunit kung totoo ang rumor na iyon, malaking problema ito dahil posibleng ginagamit ngayon ng Queen Unma ang kapangyarihan niya upang ipatupad ang plano niya sa pabor kay Halkenberg. Matapos basahin ang sulat ni Kacho, sa isipan ni Benjamin, sinabi niya na ang mga rumors na nakikita lamang online ay hindi nakakagulat.
Ayon sa nakasulat, marukorma siyang masasabi dahil patay na siya, ngunit humihiling siya kay Benjamin na bantayan ng kapatid nitong si Fugetsu. Sa puntong iyon, napasabi ni Benjamin sa kanila na isang ordinaryong liham lamang ito at wala raw itong laman na political o anumang mahalagang impormasyon na kailangang ipaalam kay Kaiser. Ngunit sa isipan ni Benjamin sa mga moment na yon, iniisip niya na si 10th Prince Kacho ay matalino at maingat na nag-setup ng plano upang protektahan ang kapatid nito na si Fugetsu. Posibleng ang nakasulat sa liham ay kasinungalingan lamang at may mga ebidensya raw na nakalagay. Pagdating sa iba pang mga letters na ibinigay sa ibang prinsipe, ang batang si Kacho ay masasabi lamang na wala raw siyang sapat na political power para makakuha ng mas maraming impormasyon kumpara sa kanya. Samantala sa isipan ni Kaiser, iniisip niya na gusto sana niyang payanigin ang isipan ni Benjamin sa pamamagitan ng paglagay ng iba pang impormasyon tungkol sa Success Noir o kay Benjamin mismo. Ngunit baka mag-backfire ito kung gagawin at maaaring masuspend ang impormasyon sa Justice Department. Sa kabila nito, worth it naman daw ang ginawa dahil makikita nila ang reaksyon ni Benjamin sa posibilidad ng deklarasyon ng martial law basta't may valid na dahilan ito at hindi halata na para lamang sa self-interest ni Benjamin. Pagkatapos noon, maikita sina Zhang Lei, Camila, Tupepa at Tyson na may halong gulat at intrigue sa kanilang mga mukha habang binabasa ang kanilang sulat mula kay Fugetsu. Samantala kina Melody, sinabi na ang nag-reject sa kanilang mga letters ay sina 4th Prince Cherenik at 13th Prince Mariam. Ang 9th Prince Halkenberg ay nasa medical room para sa treatment. Nasabi naman ni Kacho na gusto sana niyang mabasa ni Cherenik ang liham, ngunit nag-decline ito. Ayon kay Kaiser, ang paraan ng pananalita ni Kacho patungkol kay 4th Prince ay nagpapakita ng kabaitan at diretsahan silang sinabihan noon na itapon ang liham. Sinagot ni Kacho na kahit isa lamang sa kanila ang magpakita ng interes, posible pa rin na mag-relax ang pagkuha ng impormasyon. Nasabi rin ni Kaiser na dahil namarkahan na nila ang room ng 7th Prince Luceros at pwede nang puntahan gamit ang ability ni Fugetsu, masasabi niyang success ang kanilang operasyon. Ngunit sabi ni Melody, nandito na sila sa mas mahirap na part. Sabi naman ni Kacho, oo, kasi makikita na kasulukuyang nasa medical room na si Fugetsu. Sabi ni Melody, salamat kay Basho na napatabi nito ang mga evil spirits na nakapaligid. Sana lagay kay Fugetsu na magpahinga at matulog muna dahil kailangan niyang makapag-recover ng host. Sumang-ayon naman si Kacho, masama kung hindi tuloy magagamit ni Fugetsu ang ability nito sa napaka-crucial na moment. Ayon kay Kaiser, dapat magpahinga rin muna ang lahat. Sabi ni Kacho, bukas ng gabi, isasagawa na natin ng ating misyon. Sa room 1014, makikita sina Kurapika na nagsasalita kasama ang Reynang Uito at si Wobble. Sabi ni Kurapika, ang kamatayan ay punishment para sa mga taong aalis ng ship o tatakas habang tumatakbo ang Succession War. Ang ship mismo ay puno ng worm toxin. Para sa di pamilyar, ang worm toxin ay isang tradisyon kung saan ang mga venomous insects ay inilalagay sa isang lalagyan, karaniwan sa isang banga, at ang natitirang buhay ay ang pinaka-venomous ng lahat. Kaya sinabi naman ng Rey ng Oito, so ang mga prinsipe ay dapat magpatuloy hanggang sa isa na lang ang matitirang buhay. Sabi ni Kurapika, totoo po yan. Isang makapangyarihang nen ang nakabalot ngayon sa buong ship na nag-create ng kondisyon na nagpapahinto sa kahit sino mang tatakas. Ngunit sa kabila ng tila wala ng pag-asa, sa tingin ko may pag-asa pa rin tayo dahil dito. Nagulat si Oito at nagtanong, ano iyan? Sagot ni Kurapika, mahal na Rina, kailangan kong gawin ng isang bagay na nangangailangan ng iyong permiso para maprotektahan ko si Prinsipe Wobble at ilang pang prinsipe. Nagpatulay si Oito, ano iyan? Samantala, sa room 103, makikita ang mga coins ni Zhang Lei. Sabi niya, sa kasalukuyan ay nasa kanyang 7 coins na na-produce ng kanyang Guardian Spirit Beast. 3 na rito ay naibigay na sa iba, ngunit ang isa sa kanyang coin ay tumaas ang value mula 1 hanggang 10. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga guards na mas malaki pa ang problema dahil wala silang ideya sa tunay na kahurugan ng mga coins at gusto niyang malaman ang opinyon ng kanyang mga guards. Sabi ng isa sa guards, isang coin lang ang napuproduce kada araw, kaya sa loob ng 10 araw ay na-promote ang isa. Kailangan nilang i-follow up ang mga taong nabigyan ng coin. Sabi ni Zhang Lei, oo, ang coin ay nagbibigay ng dagdag na halaga sa may hawak nito o kumakatawan sa growth ng owner. Dagdag pa niya, pwede rin itong gamiting bilang pera at makaka-generate ng 10K sa loob ng 1 buwan. Sabi ng isa sa guards, magaling pala. Sagot ni Zhang Lei, oo, pagkatapos ng 630 days ay magkakat tayo ng hocus-pocus. Nagtanong ang isa pa, ano po yan? Mahal na prinsipe. Sagot ni Zhang Lei, wala. Sa isip ni Zhang Lei, napakababaw ng idea ng kanyang mga guards dahil kulang sila sa kaalaman at experience tungkol sa Nen abilities. Kaya sinabihan niya sila na tawagan ng Room 1014 para sa impormasyon tungkol sa Nen na makakaapekto sa Succession War, lalo na ang tungkol sa kanyang Guardian Spirit Beast. Kailangan niya ni Kurapika upang masagot ang lahat ng iyon.
Pagkatapos nito, bumalik sa Justice Bureau, makikita sina Kaiser at Steiner na nag-uusap. Sabi ni Kaiser, ayos lang yan. Nakatanggap kami ng notification mula kay Halkenberg tungkol sa maraming kaso ng mga taong biglang nahimatay. Sa flashback, sinabi ni Halkenberg kay Kaiser na ang mga tao ay nakaranas ng similar effect ng hypnosis matapos ang kanilang meeting o pagkikita, ngunit huwag maalarma si Kaiser dahil resulta lamang ito ng lubusang excitement ng mga tao na nasa tabi niya, na pinagsama pa sa biglang release ng anxiety at anticipation. Nag-report naman ng dozens of supporters ni Halkenberg na sabay-sabay na nahimatay nung nakita nila siya sa waiting room. Sinabi ni Halkenberg na nakarecover naman silang lahat. Ngulit sinabi ni Spiner, may isa pang concerning na bagay. Isa sa kanilang staff na naroroon para sa pagbisita sa prinsipe ay nahimatay rin at may parehong symptoms sa mga nauunang nahimatay, ngunit sa ibang oras at lugar. Sa isipan ni Kaiser, hindi raw ito'y paliliwanag bilang coincidence lamang. Kaya nagtanong si Kaiser kay Steiner, hindi ba't coincidence yun? Dagdag pa sa isipan ni Kaiser, susubukan niyang kausapin ang staff member na iyon na si Fugetsu upang malaman ang tunay na balak ni Halkenberg at makabuo ng alyansa. Sabi naman ni Steiner, nasa quarters niya ang tao at naghihintay ng dagdag pang test. Sabi ni Kaiser, okay, i-interview ko lang siya. Ano ba ang pangalan niya at saang room siya? Sagot ni Steiner, si Waryo B po ang pangalan niya at nasa room E6. Sa isipan ni Kaiser, iniisip niya na hindi talaga niya alam kung ano ang iniisip ni Halkenberg sa kanyang mga aksyon. Ngunit mas gusto raw ni Halkenberg ang isang fair at honest na pamamaraan, kahit na risky na makipag-meet up sa kanya ng personal. Unknown pa rin ang ability nito, kaya aalamin lang niya ang katotohanan kay Waryo. Pagkatapos nito, makikita sa susunod na panel si Waryo na sinasabihan ni Kaiser, sabihan mo ako kung ano talaga nangyari, Waryo. Huwag kang mag-alala. Walang maibibigay ng impact ang iyong paniniwala dito sa Justice Bureau. Alam nila na may mga mysterious abilities na ginagamit sa succession battle, at ito ay ginamit nga ni 10th Prince Kacho, na nagresulta sa pagkamatay nito. Ang ship ay sakop ng isang barrier at may kinalaman ng hari dito. Gusto ni Kaiser na hindi mag-aksaya ng panahon dahil totoo ang supernatural abilities na ito at ginagamit ng prinsipe bilang weapon. Sinusuportahan nito si 9th Prince Halkenberg, hiwalay sa kanyang duty bilang Deputy Chief Prosecutor sa Justice Department. Basta masisiguro ang safety ni 11th Prince Fugetsu. Maya-maya ipinakita ni Waryo ang kanyang kamay. Tinanong ni Kaiser, ano yan? Sagot ni Waryo, isa itong marka na nakuha ko mula sa prinsipe. Sinabi niya na ibabahagi niya sa iyo ang lahat ng impormasyon kung sakaling ikap mo ang topic na Nen abilities. Tinanong ni Kaiser, na-anticipate na pala ng prinsipe na pupunta ako rito para makita ka? Sagot ni Waryo, oo. Obviously makukonek ito sa iyo si Milanong nagkaroon ng reports ng pagkahimatay ng mga tao. Kung makikipag-meet up ka kay Halkenberg, ito ang pruweba na nagiging maingat ka sa prinsipe. Ibig sabihin, alam mo ang existence ng Nen. Sabi ni Waryo, ang 9th Prince Halkenberg ay mamamatay na. Nagulat si Kaiser sa pahayag na iyon. Samantala, sa room 1001, kausap ni Benjamin si Balsamico. Tinanong ni Benjamin, sigurado ka ba? Sagot ni Balsamico, ang mission ay complete na. Gaya sa plano namin, i-deliver ko mamayang gabi ang resulta. Mamayang gabi na i-epekto ang ginawa ko. Habang nakikipag-usap si Balsamico sa telepono, makikita na poses na pala si Halkenberg. Kaya ang dahilan kung bakit nahimatay si Halkenberg ay dahil nailipat ang kanyang kamalayan sa katawan ni Balsamico matapos tamaan ng kanyang attack kanina. Pagkatapos ng eksenang iyon, makikita si Halkenberg na wala pa ring malay, habang pinaliligiran siya ng kanyang mga civilian supporters. Sa likuran nila, dumating na si Kaiser. Sa sumunod na panel, balik kay Kurapika, nagtatanong si Oito, gusto mo bang isa publiko ang laman ng letter? Sagot ni Kurapika, opo. Ang susunod na NEN class ay magsisimula na bukas. Tulad sa nakaraan NEN class, ang pag-a-attend ay depende sa mga prinsipe. Sa araw na iyon, ipapaalam ko rin ang laman ng letter. Pero syempre, hindi ang kanyang letter ang tinutukoy, kundi ang letter na naka-address sa Reynong Uito. May ibang letter pala na ibinigay kay Kurapika. Sabi ng Uito, kung kailangan mo, bakit kailangan mo pang gawin iyon? Paliwanag ni Kurapika, may tatlong dahilan.
Para maiwasan ang unnecessary suspicion sa kanila, ang mga letters para sa higher-ranking princess ay naglalaman ng importanteng impormasyon. Kung malalaman ng lower-ranking princess na may impormasyon rin sila, posible itong magpabilis sa conflict. Inaasahan niya na ang hiling na isinulat ni Prince Cacho sa letter ay makakaapekto sa succession war na parang babagal ang progreso nito. Ang kanyang pagdedeklara na isa sa publiko ang makakabasa ng laman ng letter ay posibleng magbigay ng opportunity para magkaroon sila ng contact sa high-ranking princess. Posible rin, depende sa mangyari, nakabaliktaran ng epekto nito. Matapos ang eksenang iyon, ilang minuto o oras lamang ang lumipas, makikita sina Kurapika kasama ang Reyna at si Prince Wawol na papasok sa quarters ng 3rd Prince Zhanglei. Ano kaya ang susunod na mangyari? Mga kaibigan, habang kumikilos ang iba, ang ilan ay nagsasagawa na rin ng kanilang sariling misyon, ang pag-eliminate sa ibang prinsipe. Mas titindi pa ang mangyari sa susunod, kaya abangan nyo yan. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan niyang video, magbigay ng like, comment at subscribe para sa mas marami pang videos at updates. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime at magkita-kita tayo muli sa susunod kong video.